Matapos nga ang higit 2 linggong pagbabantay ng mga tauhan ng Philippine National Police sa loob ng KOJC compound sa Davao City o Kingdom of Jesus Christ, hindi nasayang ang kanilang pagtsatsaga. Nasukol na rin sa wakas noong linggo ang wanted na si Pastor Apollo Quiboloy. Nauna nang nanindigan ang DILG at PNP na nasa underground pa rin sa loob ng compound ng pastor sa kabila ng mga nagsabing wala doon si Quiboloy at lisanin na ng operatiba ang lugar. Hindi nga ba't maging si Vice President Sara Duterte ay nagkomento na nasa langit na umano si Quiboloy. Matapos mahuli, pilit pa rin ginagawa ng kontrobersya dahil sa isyong sumuko o naaresto ba ito. Pinalutang ng mga abogado nito na sumuko ito sa AFP at hindi sa pulisya. Kahapon mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabing hindi sumuko si Quiboloy kundi naaresto ito. Ito rin ang paninindigan ni Secretary Abalos. Sa kanilang paliwanag, nasukol o na-corner di umano si Quiboloy kaya napilitan itong lumutang. Ayon din sa ilang political analyst, hindi pagsuko ang naganap kundi arrest. Sa loob mismo ng KOJC compound, isa-serve ang mga warrants at doon din ito natagpuan na dito rin siya binasahan pa malamang ng Miranda Doctrina. Ayon sa mga political analyst, matatawag pa umanong sumuko kung sa ibang lugar ito nakuha o nagpunta sa police stations at hindi sa lugar kung saan nandun ang mga operatiba. Nabatid na corner na lang si Quiboloy kaya ito lumutang. Ayon nga sa Pangulo na hindi lilitaw si Quiboloy kung hindi hinabol ng kapulisan. Subalit sa kasoan niya ni Quiboloy ay napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanyang pinaglulunggaan. May umipal pa nga sa insidente na nanggugulo na nagsabing sa AFP ito sumuko at hindi sa Philippine National Police. Ayan at malinaw na nahuli at hindi sumuko si Pastor Quiboloy. Tuluyan na sanang umusad ang pagbusisi sa mga kaso nito. Samantala, nagpaliwanag naman ng Philippine National Police sa mga puna ng netizens kung bakit nakablur ang mga mugshots ni na Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy at apwat na kapwa akusado nito na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simanes. Ayon kay PNP PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang pag-blur ng mga mugshots at pag-alis ng pangalan sa mugshot ay bilang pagtugon sa kautusan ng Commission of Human Rights o CHR para protektahan ang kanilang dignidad dahil sila ay presumed innocent hanggang sila ay mapatunayang guilty. Ani Fajardo, ganito rin ang ginagawa nila sa ibang mga akusado sa mga nakalipas na operasyon. Samantala, tiniyak din ni Fajardo na sina Quiboloy at mga kapwa-akusado nito ang iniharap sa presko ng PNP at Department of Interior and Local Government o DILG. Pinagbigyan lamang nilang hiling ng kampo ni Quiboloy na matakpan ang kanilang muka habang sila ipinipresenta sa publiko. Samantala, patuloy pang nakaantabay ang mga kagawad ng media sa isa sa gawang press con ni Colonel Fajardo sa Campo Crame. Bibigyang linaw ng opisyal kung ano ang susunod na hakbang lalo na't may kautusan na ang Quezon City Regional Trial Court na ilipat sina Quiboloy ng detention facility. Ano sa tingin ninyo mga ka-showbiz talk? Ano nga ba talaga ang totoo? Sumuko o naaresto nga ba talaga si Pastor Apollo Quiboloy? I-comment nyo na yan sa ibaba. At huwag kalimutan, kung bago pa lamang kayo sa akin channel, mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat!